Bandang alas 5 ng umaga, dumukot ng 50 hostages ang mga rebelde nang sila'y magtipon sa Governor Ramos Highway at Fairview Street. November 2001, sa Zamboanga, sumiklab ang gulo sa pagitan ng MNLF at ng mga puwersa ng gobyerno. Ginawang hostage at human shield ng MNLF ang mahigit 100 mga sibilyan. 2 araw nagtagal ang tensyon bago tuluyang naresolba ang sitwasyon. Balikan po natin ang mga nangyari. Ako si Jessica Soho. Ako po si Jessica Soho. Ako po si Jessica Soho. This is Jessica Soho reporting. Balikan natin ang paghahatid ko ng serbisyong totoo bilang isang journalist. Hingi ata ako, Mama. March 1989 nang una naming tangkaing marating ang Isla ng Pag-asa. Gaya po ng inyo nakikita, tayo ay nakasakay ngayon sa isa sa mga tangke. Paano kaya sila magpapasko dito, no? This is Hickam Air Force Base here in Hawaii. Ito rin tiyak ang gustong paniwalaan ng marami sa atin. To see is to believe. Samahan niyo po kami sa isang natatanging paglalakbay. Matapos ang 2 araw na puno ng aksyon, drama at bakbakan, natapos din sa wakas ang hostage crisis na isinagawa ng MNLF. Mula dito sa Zamboanga City, ako si Jessica Soho, reporting. Alas 3 ng madaling araw kahapon nang mapilitang bumangon mula sa kanilang kinahihimbingan ang mga residente ng Kabatangan Complex nang umalingaw-ngaw ang putukan. Napag-alamang tumatakas sa mga rebeldeng MNLF mula sa kanilang kuta sa Kabatangan kung saan naroon din ang tanggapan ng Autonomous Region of Muslim Mindanao. Sinugod kasi ito ng puwersa ng gobyerno. Agad nagsilika sa mga residenteng naipit sa kaguluhan. Bandang alas 4, nagliparan ang mga ligaw na bala. Maya-maya, nagsimula na ang bilangan ng casualties. Habang tumataas ang araw, tumindi ang karahasan. Bandang alas 5 ng umaga, dumukot ng 50 hostages ang mga rebelde nang sila'y magtipon sa Governor Ramos Highway at Fairview Street. Makalipas ang 1 oras, pinakawalan nila ang isa sa mga bihag at inutusang magdala ng mensahe sa mga nakaabang na militar. I have to go back in 5 minutes or else my family will be sacrificed. Please tell them. Please tell them. Please tell them to ceasefire. Please. Please. Please tell them. Nakumpirma ng GMA News ang hinihingi ng mga militar nang puntahan ng kinalalagyan ng mga rebelde at hostages. Makalipas ang ilan pang minuto, pinalaya ang isa pang hostage na si Bong Bue, isang journalist na nakatira sa Kabatangan. Sinabi niyang nagbanta ang mga rebelde na gagamiting panangga sa bala ang mga hostages kung hindi aatras ang mga sundalo. They want to escape and for as long as wag silang saktan, yun lang ang gusto nila. Balak pumunta ng mga rebelde sa Pasunangka kung saan naroon ang pamangkin ni Noor na si Julhamri. Bago binalikan ni Bong Bue ang kanyang pamilyang hostage rin ng MNLF, humingi siya ng pagkain na pinagpiestahan ng mga bihag kahit kaunti lamang ito. Alas 12 ng tanghali, nagtipo ng mga miyembro ng MNLF mula sa Governor Ramos Highway, Doña Nene at Fairview Streets, kasama ang mga hostage. Pinuntahan ng ilan sa mga rebelde ang mga militar para makipagnegosasyon. Sa bandang huli, pumayag ang panig ng gobyerno na makaalis ang mga rebelde sa Kabatangan. Okay, thank you very much.
Naglakad ang grupo ng mga rebelde at hostage patungong Pasunangka. 2 kilometro ang layo mula sa Kabatangan, bandang 1:00 ng hapon. 40 rebeldeng ginamit na human shield ang kanilang 50 hostage. Limampu katao rin ang iniulat na hostage ng grupo ni Julham Rimiswari na nakatakda nilang katagpuin sa Pasunangka. 2:30 ng hapon, 4 na batang hostage ang pinakawalan ng mga rebelde sa Pasunangka. Kaninang umaga, sumama kami sa military cargo plane patungong Zamboanga. Kasama namin sina Defense Secretary Angelo Reyes, DSWD Secretary Dinky Soliman at AFP Chief of Staff General Jomejo Villanueva. Ang kanilang misyon, magdala ng relief goods para sa mga residenteng napilitang mag-evacuate dahil sa kaguluhan at upang tumulong sa paglutas sa hostage crisis. Sa Edwin Andrews Air Base kung saan kami lumapag, nakausap ko si Bong Bue, kasamahan sa hanapbuhay na na-hostage rin ng mga rebelde kasama ang kanyang buong pamilya. Ito mga anak mo na na-hostage, kasama mo, Ito. okay naman yung mga bata. Okay naman. Anim to sila. Pasan yung tatlo? Maliliit na sa labas. Nilala ko muna. Bala, ito yung inano nila sir. Nilagyan nila sa unahan tapos dinudukan ng 45. Ito. Okay naman siya ngayon. Okay naman siya. Position basta tiempo, no puede kita ba, okay, baka Agad kaming nagpunta sa Kabatangan Complex sa labas lamang ng syudad. Dito naganap kahapon ang madugong bakbakan sa pagitan ng MNLF at ng militar. Wala ng mga tao rito. Ang ilan sa mga bahay, may mga tama ng bala at bomba. Taga rito sa Kabatangan ang mga hinostage ng MNLF. Nasaan ba yung sniper? Kanina sinano lang kami kayo. Natsyempuhan namin ang convoy ng mga pulis, pero agad nila kaming hinarang. Yes sir, dito lang sir kami. Kung saan sir yung safety? Pangalawang araw na ngayon ng siege dito sa Kabatangan at hanggang ngayon ay may tensyon sa lugar na ito. Halos wala pang 1 kilometro ang layo ng moske kung saan naroon ang mga MNLF rebels. At dito rin makikita kung paano nagsimula ang gulo dito dahil yung mga sasakyan na nandoon, yun daw po ang mga sinakyan ng mga MNLF rebels nung sila ay magtungo rito madaling araw kahapon upang simulan ang kanilang pag-take over ng lugar na ito. Nasa lugar pa rin ang mga sasakyang ginamit ng mga rebeldeng MNLF. Binawalan rin kaming lapitan ng mga ito dahil may explosives daw na iniwan doon ng mga rebelde. Ang ilan nga rito'y ipinakita sa amin. Naiwan sa daan? Umakyat sa moske ang mga pulis upang pangasiwaan ang pagbaba ng mga rebelde. Sa puntong ito, bagamat may tensyon pa rin, tila nagkakaroon ng linaw ang negosasyon sa pagitan ng militar at ng MNLF. Dumating din ang paramedics. Samantala, sinuri ko ang ilan sa mga abandonadong bahay. Ito yung mga ilan sa mga bahay na bigla na lang inalisan ng mga taga rito dahil sa kaguluhan na nangyari. Talagang umalis na lang sila ng basta-basta na hindi na naisara yung mga pinto. Makalipas ang 1 oras, bumaba ang mga pulis. Kasama na nila ang mga rebeldeng MNLF. Allahu Akbar! Mula sa Kabatangan, nagtungo ang mga rebelde sa Pasunangka. Sa Pasunangka naroon ang iba pang grupo ng rebeldeng MNLF at ang hostages. Sa puntong ito, pumayag ang mga rebelde na pakawalan ang kanilang mga bihag. So, Masaya, yes. So, everything is already peaceful. Nakuna ng aming kamera ang mga baril na unang kinumpiska ng militar sa mga rebelde na siya ring pinagmulan ng gulo. Sa huli na ibalik ang mga ito sa mga rebelde, bagamat iginigiit ng militar na hindi ito sa kanila kundi pagmamay-ari ng ARMM. Ano paman matiwasay na naisagawa ang pagpapalaya sa hostages, bagay na ikinatuwa at ikinahinga ng maluwag ng lahat. Ano masasabi nyo na tapos na? Yeah, thanks God, it's over.
Thank you very much. Congratulations, sir. Napakabilis. Relieved kaya? Very, very much. And I think that goes through with the rest of us. Okay, thank you, sir. Laking pasasalamat din ng mga kamag-anak ng mga bihag. Of my nephew this afternoon. Lord, we pray you, we glorify your name, O Lord Jesus. Thank you, O Lord Jesus. 89 hostages ang lumaya ngayong hapon. Lahat-lahat, umabot sa 118 ang hostages na pinalaya na ng mga rebelde. Kumusta ka na? Okay lang. Anong masasabi niyo sa naging karanasan? Mahirap talaga kasi sa palayan kami nagkadapa. Mahirap talaga yung sitwasyon namin. Pero okay naman, nakasurvive kami kahit papano. Yung mga anak niyo, kumusta? Hindi. Ewan ko lang kung bakit kami lang tatlo hindi tinali. Hindi ho na-traumatize itong mga bata. Hindi. Ma-happy naman kami doon sa loob. Kumusta ka na? Mabuti, sabihin mo mabuti. Kasama niyo na hostage po yung aso niyo? Oo, kasama. Hindi ho, hindi nakawala. Ay, hindi man. Kasi nag-ano ko kay Hugo. Siyempre, kuwangat ito, ang special ba sa amin? Mahal na mahal niyo po. Ano hong pangalan niya? Hugo. Hugo? Hugo. Talaga hong hindi niyo siya binitaw? Ay, hindi. Ako nagsaktan ito kung nag-dive ko. Oo. Kaya may mga putukan man. Natakot ho ng husto tong si Hugo. Oo, ganun gayon. Ano, trembling ba gayon? Sa kanyang maikling talumpati, sinabi ni Congressman Celso Lobregat na sana'y hindi maulit kailanman sa ibang mga lugar ang hostage crisis na katulad ng nangyari sa Zamboanga City. Sana nga. Not in Zamboanga, nowhere else in the Philippines. It should never, never happen again. Hanggang sa susunod na Miyerkules sa aming muling paghahatid ng iba't ibang mukha ng katotohanan sa likod ng mga balita. Ako si Jessica Soho, reporting. Bullet pa nga, bulletproof. Mga sasakyan ngayon? Yan sasakyan na yan. May duman na isa. Hinawakan. Hinawakan na halik. Oh, hindi. Media ko. Pasok ka dito. Dito ka tahan. Ini, papalawag na mo, mandang matupalaw. Ha? Okay na. Makaril gagat.